Kahit naniniwala ka sa salita ng Diyos, kahit naniniwala ka na kaya kang payamanin, paunlarin ng Diyos, pero wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Everyday, pray ka lang at iniisip mo lang mula umaga, yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Para kang ito. Akin yung bayabas na yan. Akin yung bayabas na yan. Akin yan, yayaman ako, yayaman ako. Yayaman ka, pero wala kang ginagawa, panay, ngawa. Nag-aantay si Juan Tamadalay si Juan na yung bayabas na kalooban ni Lord kanya yan eh. Kaya lang hindi niya kinukuha. Inaantay niyang bumagsak sa kanyang bunganga. May mga tao, inaantay na bumagsak ang pagpapala sa kanilang palad. Walang ginagawa. Pray lang, pray lang. Ayaw ng Diyos ng tamad. Ayaw ng Biblia ng tamad. To the point nga, ang katamaran ay kasalanan. No? And demonically inspired na attitude, na karakter ang katamaran. Dahil pag tinamad ka, wala ka ng pag-unlad. Yung bayabas, alam niyo kung ano history ng bayabas? Ano naging kapalaran ng bayabas na inaantay niyang malaglag? Sabi ng iba, nabulok daw. Sabi ng iba, kinain ng ibon. Ano kaya sa dalawa ang naging kapalaran ng bayabas? Lahat kaya sa paligid ni Juan tamad ay tamad, pati yung ibon tamad tumuka? Palagi ko, bago pa yan nabulok, tinira na ng ibon yan at wala nang natira sa kanya. Tinira ng mga ibon. Ngayon, si Juan tamad, ano kaya naging kapalaran niya? Sabi dito sa Proverbs 10, totoo yun. Ang taong tamad, naghihirap. Ano yung tsura ba ng tamad? At isang dahilan ng pag-angat ay yung kasipagan. Ang taong masipag, yumayaman. Sipag, tiyaga, diskarte. Dahil kahit masipag ka, hindi ka naman yayaman bukas. Hindi ka yayaman next week, hindi ka yayaman next month, hindi ka yayaman next year. It takes time. Continuous lang, no? Consistency.